Hey millennials, welcome to the first episode of the After Hours Acre podcast. And thank you for watching sa trailer natin last week. Please don't forget to subscribe and share this video if you are into farming or if you are into gardening or if you support farming in the Philippines. So, gusto ko lang i-reintroduce yung sarili ko. Ako si Ems, behind the Millennial Farmer PH. I'm a woman and I work in a corporate world and naka-work from home ako, and at the same time green thumb ako. I love planting. So I love growing my own food. Gustong-gusto ko yung nagtatanim ako. I love the idea of planting my own food, growing my own food. It's like from garden to table, ganyan. And so, this is not new to me. Kahit hindi ako expert sa farming, but I came from a family of farmers wherein like mga lolo, lola, lahat, nakapagtapos sila ng mga anak nila through farming, no? So, may mga stories nga before na according to the stories ng aming mga magulang, um, pinaaral sila ng mga magulang nila sa pamamagitan ng pag-alaga ng maraming hayop, ng kalabaw, ng baka, ng kambing, ng pagtanim ng palay, ng mais, ng mani, ganyan. And pero nakaka-surprise lang kasi during that time in the 80s or in the 90s, nakakapag-aral sila sa mga magagandang school kahit na farmers yung magulang nila. And so, ito yung nagtutulak sa akin to continue to advocate sa farming kasi I believe na farming is the backbone of our economy. Some of my colleagues will ask me, siguro kapag break time mo na sa halaman ka. Correct. Kasi yung setup ko is, nasa bahay ako, I'm working from home, tapos yung garden ko, meron akong plant box sa labas ng bahay, sa harap ng terrace. Although maliit lang siya, pero na-maximize ko siya just to plant iba't ibang halaman. So, meron ako dyan, okra, talong. Ngayon, meron akong seedlings ng bell pepper, kamatis. Most of them, galing lang siya sa kitchen waste. No? Kapag galing for example, sa palengke, ganyan. Kapag hinog yung bell pepper or yung tomatoes, kinukuha ko siya, pinapatuyo, and then itatanim ko siya. So, that's how it goes. That's how it works for me. And meron akong malunggay. I have lettuce and I have lettuce in a hydroponic. It's very therapeutic for me for someone working in a corporate world where everything is fast-paced. This is my happy place, my garden. Kasi yung farm, yung mini farm namin, yung bukid namin is parang 20 minutes away from our house. Kaya hindi din ako agad-agad makakapunta doon because I cannot drive. So kung hindi ako sasamahan ng husband ko or 'pag hindi siya available, hindi rin ako makakapunta doon unless sinundo ako ng mga pamangkin ko or unless, wala akong pasok. Kung may pasok ako, hindi talaga ako makakapunta doon. So, mostly weekend lang ako nakapunta ng farm. Pero kung 'pag weekend nasa farm ako, I see to it na ma-maximize ko lahat. Like, ang ginagawa ko doon sa farm, binibisita ko lahat ng mga tanim ko. Like for example, yung mulberry. Yung mga mulberry ko doon, 'pag nakita ko na grabe na yung sanga and hindi na mamunga, cut ko na sila lahat. Sobrang dami, like I have more than 10 trees of mulberry plants doon sa farm. So, marami yung bunga niya and umiikot ako sa lahat ng mga tanim and kung ano yung mga pwedeng i-harvest, ganun. That's my favorite thing, yung mag-harvest. That's my favorite part of being a farmer. Morning grind sa corporate, hapon naman, it's more on gardening. And pag weekend, yon. Marami nga nagsasabi na, bakit ka nagtatanim ng ganyan? Professional ka naman, nag-office ka naman, ganyan-ganyan. Ba't ka pa nagtatanim ng mga ganyan? Like, nakakatawa kasi, why not? It's a basic life skills to plant. And at the same time, planting is innate to me. Napaka-basic siya sa akin. And so, um, hindi ba't masaya kapag hindi ka na kailangan papunta ng ng palengke para lang kumuha bumili ng dahon ng kangkong. For example, last week, nagsigang. So if, for example, meron naman akong kangkong dyan sa plant box, may talong, may okra, why should I go to the market if I have that, diba? So, ang saya lang na may tanim ka na ganun, right? So,
For example, mahal yung presyo ng ganitong mga gulay. If you have that in your backyard, as a millennial, it's very fulfilling. Kaysa naman mga pitbahay ako at makipagchismisan, which is not my thing, I would rather plant, I would rather plant petchay or lettuce. Di na baling magtanim ako sa garden ko kaysa mga pitbahay ako or makipagchismisan, 'di ba? So may may aanihin na ako, may kakainin pa ako, 'di ba? So there. Aside from the green leafy vegetables, I also have flowers sa palibot ng aking plants kasi para balance. Tapos meron din akong herbs like I have onion leeks, I have rosemary. Yan. So may mga ganyan-ganyan akong mga tanim-tanim. Okay? So this is not just about watering the plants during my lunch break or break time sa work. Sometimes I nurture the soil, binubungkal ko siya para mas mag-grow yung mga tanim ko doon. So ayun. Yun nga lang kapag umalis ako dito, kapag pumunta ng malayo or sa office ganyan, natutuyo sila. So a day before, yeah, I make sure na nadidiligan sila ng maayos para mag-grow sila. So ayun. So I'm into sustainability. I'm into supporting Filipino farmers. If you are a fellow millennial, a gardener, a weekend gardener, a weekend farmer, an advocate for farming, this is the right channel for you. Please don't forget to subscribe and hit that notification bell button. And please share, watch, and abangan yung susunod na mga episode. Thank you for watching, guys.